no shame, only those who follow the truth within. Obey the Father, that's where life begins. All the loud voices, they lead astray, but Jesus is the truth, the only way. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh, so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. Salvation is a gift, it's not of our hands, not by the works or binding demands. It's free for the lost, for the weary soul. Come to Jesus, let him make you whole. If you thirst and hunger, just kneel down and pray. He's waiting there, don't let it slip away. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh, so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh, so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. In the light of love, leave the darkness behind. Magandang gabi po sa ating lahat, sa mga nanonood. Patuloy na sumusubaybay sa aming The Narrow Gate Ministry Live Podcast. Mr. Ramil, magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi, Mr. Derek. Ngayon po ay nasa part 3 na tayo po ng atin pong pagtalakay ito about Arminianism, Pastor. At atin pong tatalakayin ngayon ang tungkol po sa Unlimited Atonement. So, kung ito po ay biblical or ano ba talaga yung itinuturo ng Biblia patungkol po sa doktrina ng atonement po. Yan. Okay, ano ba ang sinasabi ng mga Arminian patungkol sa limited universal atonement o unlimited atonement? Ano ba ang iyong nakita? Opo. Sa mga Arminian po, sa mga adherent po na Arminianism, Pastor, syempre po si kanilang paniniwala na yung atonement ni Jesus Christ, ito ay patungkol sa kaligtasan ng lahat po ng tao. Opo. Wala pong pinili ang Diyos sa lahat po ng tao. Yun, parang nag-bridge po ito sa universalism. Ito. Kasi lahat ng tao ligtas, pwedeng maligtas. At yun ang kanila pong paniniwala patungkol sa atonement ng Panginoon. Kasi kinontra po nila yung paniniwala po at yung katuruan ng Calvinism na yun pong atonement ay limited lamang doon sa mga pinili ng Diyos. So, ngayon, ano po ba talaga po ang tama na sinasabi ng Biblia? Yung accurate na explanation ng Armenians, ng mga Armenianist na ang theology, no, ay hindi naman lahat ay maliligtas. Hindi naman kundi po. yun lang sasampalataya. Kung para sa kanila ay unlimited lang yung pwedeng maligtas. Pwede. Ibig sabihin, basta sumampalataya, dahil unlimited yung kanyang pagliligtas, ay pwedeng maligtas lahat ng tao. Hindi naman niya sinabing ligtas na agad. Ligtas sa... Kundi ang kanila rin, may election din sila eh. Ang election nila ay for knowledge. Ibig sabihin, pinili din ng Diyos yung nakita niya sa sampalataya. At yung sumasampalataya na yon, na nakita niya, yung sampalataya na yon, ay pwede kahit sino. Kasi nga unlimited. Okay. Kumbaga wala silang election
na foreordination na kumbaga ang Diyos talaga ang pumili Opo. regardless of kung ano ang gagawin ng tao, no. Opo. Ang doktrina nila ay pinili ng Diyos ang tao kaya limited din. In a sense, ang unlimited yung alok ng pagliligtas o yung kanilang yung sakop ng atonement ng pagliligtas, sakop lahat. Kumbaga, Opo. pwedeng maligtas talaga lahat. Kung basta sila sasampalataya. Opo. Kaya unlimited yung pagliligtas. Opo. So, Pero dahil nga naniniwala silang yun lang namang sasampalataya ang pinili, hindi rin naman sila naniniwala sa tinatawag natin na universalism. okay po. So, Pastor, ibig sabihin talaga ay hindi rin, kaya po tutol talaga sila doon sa predestination. Kasi kung may predestination, ibig sabihin, kinukontra talaga na hindi pwede yung unlimited na atonement. Kasi yung predestination, may tinakda talaga ang Diyos na maligtas. May pinili talaga ang Diyos na maligtas. Samantalang sa kanila, pwede pa na maligtas. Ano po? Tama po ba yung aking? Oo. Kumbaga, kahit sino pwedeng Opo. maligtas. Kahit sino. Kasi wala namang piniling ang Diyos base sa kanyang desisyon. Kundi ang pagpili ng Diyos base sa desisyon ng tao. Kaya kahit sino pwedeng magdesisyon. Kaya yung atonement sa kanila ay para sa lahat ng kaligtasan. So hindi limitado sa ano lang, sa ilang tao lang Opo. na kumbaga doon lang sa mga taong iyon nakalaan ang kaligtasan. Kumbaga sa kanila, ang kaligtasan ay para sa lahat. Dahil nga base naman sa desisyon ng tao eh. So Okay. para kahit sino, Para sa- kumbaga wala talagang pinili ang Diyos sa kanyang sariling kagustuhan, kundi ang pagpili ng Diyos ay nakabase sa kagustuhan ng tao. Sa pasya talaga po ng tao. Kaya, okay, linawin din natin, no, ang kasing pakahulugan ng atonement para sa mga Armenian ay salvific, no? Opo. Na lump sum dito yung kasama na rito yung redemption, kasama dito yung adoption, kasama dito yung regeneration, na ma-acquire nila yan once na sila ay sumampalataya. Kaya kumbaga, ang atonement para sa kanila ay, at yun din naman talaga ang pananaw ni Armenius. No? Kasi si Armenius ang nag-define ng atonement na word na ginagamit talaga ng mga Armenians. Yung pakahulugan ng Armenius na ang atonement ay talagang salvation per se. Ito ay lump sum na, kumbaga, lahat na pag sinabing atonement, kasama na rito lahat yung benefits ng salvation. Yung mga elemento, no? Lahat-lahat na, justification, pati yung election, nandoon sa atonement. Ibig sabihin, atonement per se is equivalent to redemption. Kumbaga, iisa ang pakahulugan niya dyan. At noong magsumite ang mga remonstrants ng panukala doon sa Dutch Reformed Church, doon sa Synod of Dort, Opo. ito nga ang kanilang pakahulugan. Ito ang gusto nilang i-adapt na ang pagliligtas ng Diyos ay para sa lahat ng tao dahil nga ang tao naman ang may kakayahang magdesisyon. Decision. So kaya nga, without yung foreordination ng Diyos, yun ang ayaw nila, yung inordain na Inordain na predestined. na hindi nakabase sa pananampalataya yung kaligtasan Kaya nga kasi may kakayahan nga ang tao sumampalataya. Kaya available lang ang salvation para sa lahat. Kaya yung atonement na yon ay universal. Na depende na lang sa tao kung i-acquire niya yon or i-appropriate niya yon using his own yung natirang ability. Yung prevenient grace po ba? Yun yung prevenient grace na ino-offer naman ng Diyos para sa lahat. Yung grace, so kahit sa anong panahon na gustuhin niya, ay tinutulungan siya ng Diyos na makasampalataya siya. Yun ang naging malaking contention. Kaya nga sa lahat ng belief ng between mga Armenianist at saka ng mga Calvinist, ay yung atonement ang
talagang nagkakahiwa-hiwalay. Kahit ang mga Reformed, maraming Southern Baptist talaga, hindi sila pabor doon sa limited atonement. Mm. 4-pointers ang maraming Southern Baptists. And maging ang God questions ay 4-point din. 4 points Calvinist. At yun nga ang kanilang sinasabi na seemingly yung atonement kasi is debatable kasi na term. Okay. Okay. Hindi dapat atonement talaga Apo. ang ginamit ng mga Calvinist o noong mga Reformed Dutch na pastors para doon sa salvation. So dapat ang nangyari ay ito yung aking ito yung aking kasing dissertation eh. Ang nangyari kasi is reactionary ang Dutch Reformed Church, yung mga pastor na Reformed, reactionary sila sa pagde-define noong 5 points ni Arminius. Hindi naman dapat nila tinanggap yung definition ni Arminius. Kumbaga po, dapat pinag-aralan muna nila. Yung term, oo. Yung term. At dapat pinalitan nila. Opo. At kaya nga, ang atonement kasi is kafar Opo. sa original Hebrew. Nang ibig sabihin nga ng kafar is covering. Opo. Hindi siya, kumbaga, ang effect ay agad redemption eh. Parang ito'y panakip butas ng Diyos. Ito yung pagtatakip ng Diyos ng kanyang puot. Hindi yung talagang pagpawi. Unlike sa redemption na talagang tinubos, napawi talaga yung galit niya once and for all. At yun So, yung... yun po ang Kaya nga, kaibahan. pinagkukumpara ng manulat ng Hebrew yung Old Testament atonement at saka yung ginawa ni Jesus na redemption. Diba sa Hebrews chapter 10 at saka Hebrews chapter 14, no? At sinasabi nga niya ng manunulat ng Hebrews 9, ganun din, na nung una, yung atonement nung una, ay yun yung araw-araw ang mga saserdote naghahandog. Opo. Siya ay may kaugnayan doon sa sacrificial system, yung animal sacrifices. Pero ngayon ay si Jesus na ang inihandog. Once and for all, ni-redeem na niya. So, magkaiba yung concept talaga ng atonement sa redemption. At pag talagang titingnan mo yung Bible Knowledge Commentary about yung definition ng atonement, ang sabi nga ay napakaraming nuances. Opo. Hindi siya definitive na pag sinabing atonement, salvific agad. Opo. And then, marami ding nagsasabi na scholars na that is an Old Testament term. At para mas specific sana ay yung synod hindi tinanggap yung pakahulugan ni Arminius na parang kinontra agad. Yun ang kinontra niya. So, anong nangyari? Tinanggap mo. Kasi sa korte ganyan yan eh. You deny. Kaya nga ba, may nag-complaint sa'yo, may paragraph yan. Number 1, number 2, number 3. Pag hindi mo talaga tinatanggap yung isang statement, I deny paragraph 1 insofar as ganyan-ganyan, blah, blah, blah. I deny paragraph 2 kasi ganito ang sinabi niya, hindi ko yung tinatanggap. Ang nangyari kasi is parang very, napakadali lang ng panahon na kanilang tinalaka yung definition nun. Less than 2 years, nayari na yung 5 points of Calvinism. Minadali po talaga nila. Minadali nila yung pag-resolve doon sa mga terms at pagtanggap sa mga terms. Opo. Kaya dito, minsan talaga, sabi nga ni MacArthur, ay hindi niya ginagamit yung atonement. Ang ginagamit niya is redemption. At ang kanyang term ay hindi yung unlimited, but particular redemption. Kasi pag sinabi mong limited redemption, so ang datingan niyan sa tao na hindi nakakaintindi ng salitang redemption, unfair. Ngayon, pag binalikan mo sa history, yung kay John Calvin na issue tungkol sa atonement, ang sabi niya dyan is, atonement is available for all people, but only effective to the elect. Salvation is available to all, but effective only to the elect. So, parang sinasabi niya na mayroon ding availability, pero hindi effective. Bakit ganon, no?
para nga sa lahat, available sa lahat ang salvation, but only effective to the elect. Ngayon, nakita ko yung dahilan. And even si John Calvin, hindi naman yun ang pakahulugan niya sa salvation. Hindi niya yung atonement per se ginagamit niya. Redemption din. So, kumbaga, nahuli nasa bitag nahuli sa bitag yung mga Dutch Reformed na pastors. Sa bitag na Armenians, na patatanggapin ko sa kanila. Kaya nangyari, we admit. Parang ganito, may nag-complain, tapos sinabi yung complaint. Tapos sinabi mo na, I admit. Paragraph 1. So, anong nangyari is, why did you admit? When you don't adhere. So, kailangan nag-adhere ka muna before you admit. Opo. Kaya dapat yung mga terms ay pinaglalaanan ng panahon. Hindi na inaano talaga. Hihimay-himayin mo muna. Scrutinize talaga po. Oo, kaya nga anong nangyayari, itong isang lagi nagko-comment na si John, no? Si John Alvarez. Kasi mga terms, malabo sa kanya yun. Hindi niya alam. Yung atonement ka, hindi niya alam. Kaya siya, kung mag-comment siya, sabog-sabog, wala naman yung atonement doon. Kasi nga hindi nga niya alam Hindi naman ang naintindihan meaning. yung term. Hindi niya din naintindihan yung salvation talaga Yung by grace, di niya naintindihan. Ano ibig sabihin ng grace? Ay, grace nga, pero mayroon tayong gawa. Di ba? Kasi di mo naintindihan yung term. So, first and foremost, dapat, bago talakayin ang isang malalim na doktrina, atin mo ng pag-usapan kung ano yung pakahulugan mismo mo doon sa text, sa word na yon. Kailangan ma-define ng malalim po. Bago tayo mag-debate patungkol sa isang issue, ano ba yan? Ano ba ating pinagdidebatehan? Angkop ba ito na ating pagdebatehan at sabihin natin, ito yung argument ko, salvation yan. So, nahuli tayo doon. At yan ang ginagamit nga nila na parang armas laban sa atin, na ang Diyos nyo'y malupit. Di ba? Yung kanya palang pagliligtas talaga, kumbaga parang, wala nang, kaya naroon yung double predestination doon sa limited Doon kumukuha ng lakas yung argument na talagang may double predestination. Opo. Na may itinulak ang Diyos. Kasi nga limited lang So, ibig sabihin, na siya'y magligtas ay yung mga taong gustong maligtas ay ayaw niya. Kasi limited lang. Ang ano ko po, Pastor, may napanood ako na video clip niya ni R.C. Sproul na identify niya yung double predestination. And I think, nag-agree din siya doon na may double predestination. Hindi ko na lang siya masyadong nasundan. Pero, yung kung ano yung experience sabi ni R.C. Sproul, we cannot escape the doctrine of double predestination. But, sabi niya, we define what is predestination for the non-elect. At kaya may tinatawag siyang active and passive. Opo. Active predestination and passive. Po, kasi yung passive, sadyang ginawa nila yun. Tama po ba? Yung active ay parang, ang definition yung accusation ng mga Armenian na pinipigilan ng Diyos na maniwala yung hindi elect. Kaya nga mayroong limitasyon Parang, hindi kayo pwedeng sumampalataya. Parang active ang Diyos sa pagbulag. At yun yung view naman ng hyper-Calvinists, yung mga hyper na sinasabi nila na katulad kay Paraon na pinatigas ng Diyos ang puso ni Paraon para hindi siya pumayag na paalisin. Opo. Pero kung yun po, Pastor, ay truth na nasa Bible na mayroon talagang ganong ginagawa ang Panginoon, bakit po kontrahin? Kung may ganong... diba? Ngayon, ang definition dyan ni is, dati nang matigas. Dati nang ayaw. Yun ang sinasabi ni R.C. Sproul. Kaya passive na lang. Hindi parang malambot si Paraon, pinatitigas niya. Kumbaga parang payag naman talaga ang Paraon na talagang paalisin. Kaso, ayaw ng Diyos na paalisin, kaya ginawa ng Diyos, pinatitigas niya ang puso ng Paraon. Hindi naman kundi talagang yung Paraon mismo, ay hindi naman talaga gusto na paalisin sila. At dati nang matigas ang puso niya. Para ba po... Kumbaga, ina-affirm lang ng Diyos. Hinayaan lang talaga. Hinayaan na siya na, okay, sige, patigasin mo.
At patitigasin ko pa rin. Talagang gusto mo kasing matigas ka eh. Opo. Kaya kita, hindi, patigasin pa rin kita para talagang maranasan mo yung consequence. Yun, nagigits ko po, Pastor. So, sabi nga ni R.C. Sproul, we believe in passive. Kasi ganito ang Passive, definition ni R.C. predestination. Sproul ng predestination. Wala tayong natamo na unfairness eh. Hindi Okay. rin justice ang pinairal ng Diyos, kundi grace. Grace talaga. Dahil wala naman tao na talagang sasampalataya sa Diyos sa kanyang sariling kusa. Kaya ang ginagawa nga ng Diyos ay ang ginagawa nga ng tao ay doon sa Romans chapter 1, ginamit niya yan doon sa passive Po. na sa halip na, kilalanan nila ang Diyos sa pamamagitan ng mga nilikha ng creations. Pero kahit alam na nila ang katangian ng Diyos na Opo. walang hanggan sa pamamagitan ng mga nilikha, ay nagmatigas sila. At mas pinili nila na sambahin, nagkakahaka ang kanilang mga puso, sinamba nila ang mga nilikha sa halip ng lumikha. Kaya, sabi doon, hinayaan. Hinayaan na talaga sila na. Passive. That, kumbaga, ang actively umaayaw sa Diyos yung tao. Hindi ang Diyos ang actively na aayaw sa tao. Kaya passive po. Kaya ang Diyos, ang ginawa, hinahayaan niya. Hinayaan, Kasi hinayaan. ayaw sa kanya eh. Hindi namimilit ang Diyos na sila'y papaniwalain. Kasi ang hirap naman noon, no, na parang robot ka na aalisin ng Diyos yung iyong pag-ayaw, kukontrolin niya yung damdamin ng taong aayaw at kanyang pipilipitin, ititwist niya yung kagustuhan para gumusto. Na parang disusi na lang ang tao. Hindi naman ganun ang Diyos. Oo, kaya yung bintang sa atin na tayo ang parang nagtuturo nung Fatal. robot ang Diyos, hindi totoo yon. Parang fatalism po ba yun? Hindi totoo yon. May kalayaan ang tao. At ang tawing kalayaan ng tao ay magkasala ng mas malaki at maliit. Yun lang ang kalayaan niya. Kaya lang, ang definition nga ng Arminian sa kalayaan is, may kalayaan ang tao na lumapit sa Diyos sa kanyang sariling kakayahan. At may kakayahan din ang tao na unawain ang Diyos sa kanyang sariling kakayahan. Kaya nga, in the end, no, suma total ay, ang tao pa rin ang nagdigtas sa kanyang sarili. Kasi nga may kakayahan siya na maniwala o hindi. Dahil siya nga ay hindi patay sa kasalanan, kundi siya ay may sakit lang. Siya ay may natira pang kakayahan. Yun ang doctrine ng partial inability ng Arminian. Ang Arminianism. Kaya nag-uugat siya doon sa nature ng tao, kaya nagkasanga yung dalawang system ng katuruan, ng Reformed theology, na Calvinism, at ng semi-Pelagianism na si Arminianism, na ang ugat ay yung ayaw paniwalaan ni Arminius na ganap na walang kakayahan ang taong nagkasala para lumapit sa Diyos. Ang sa kanya is, nagkasala nga ang tao, pero meron pa rin siyang kabutihan na magagamit. At may kabutihan siyang, kaya niyang i-please ang Diyos sa pamamagitan ng kabutihang yon, and ultimately, yung kanyang kakayahan na yon ang magtutulak sa kanya, ang mag-empower sa kanya para sumampalataya o hindi sumampalataya. Kaya they can reject the call of God, the inward call. Kaya nga nasa tao talaga ang pagliligtas. Sa atin naman, naniniwala tayo na totally talagang ang tao ay nawalan ng kahit katiting na kakayahan. At ang lahat ng batas sa kanyang kalikasan, ang lahat ng sangkap ng kanyang katauhan, ang kanyang puso, isip, ang kanyang volition, ang kanyang gawa, ang kanyang motibo, ay lahat ng ito ay may bahid na ng kasalanan. Apektuhan talaga. Totally siya ay na-deprave. At lahat na ng kanyang iniisip ay pawang pagsalangsang sa Diyos. At ang lahat ng kanyang ginagawa ay pawang marumi na basahan sa paningin ng Diyos. Dahil hindi na pure yung motive niya eh. Kaya siya naglilingkod sa Diyos ay dahil hindi para sa kalwalatian ng Diyos, Para sa kundi sarili. para sa sariling kapakanan. O kaya siya gumagawa ng mabuti ay hindi para i-glorify ang Diyos, kundi para masaya siya, na maramdaman niya na masaya yung gumawa ng mabuti. So glory niya. Kaya kailangan siyang bigyan ng kakayahan. At yun yung regeneration. Sa atin, regeneration precedes faith. Nauuna yung regeneration. Sa kanila, Sa Calvinism. precedes. Sa Arminianism, nauuna yung faith. At susunod na lang ang Diyos. Kung sinong manampalataya, magbabantay ang Diyos, i-regenerate niya yon.
Kaya nga unlimited kasi pwede talaga kahit sino, walang limitasyon, walang nakatakda na maligtas na tao. Yung tao ang nagpapasya at ang Diyos ang sumusunod. Sa kung sinong kanyang ililigtas, depende sa tao yon. Kaya nga nakita lang ng Diyos ang tao, nasasampalataya, kaya sila pinili ng Diyos. Dahil nakabase yung pagpili ng Diyos sa desisyon ng Diyos, iligtas sila sa kanilang aksyon na nakita ng Diyos beforehand, before the creation of the world, nakita na niya Yung action. yung aksyon. Kaya ang glory ultimately ay sa tao, sa Arminianism. Pero hindi nila tatanggapin yon. Hindi. I-deny po nila yun. Dideny nila, hindi ang Diyos pa rin. Kasi ako naman ay sumampalataya, pero ang Diyos pa rin ang nagligtas. Pero yun nga, kung di ako sumampalataya, hindi naman niya ako ililigtas. So, they deny by their proclamation of their gospel yung doctrine ng ultimate sovereignty ng Diyos sa salvation. Pero Pastor, balik po tayo dun sa atonement. No? At yun naman talaga yung topic po. Yan naman talaga po ang common na belief, kahit ako, na yung atonement talaga, lump sum yan, tsaka yung redemption. Magkasama yun, yung ng salvation. Kapag sinabing atonement, yun ang pagkaunawa ko dyan, maging dun sa, nung nasa seminary po ako, na naligtas ka na, tinubos ka na ng Panginoon. Pero, nagkaroon po ako talaga ng, ng confusion. Dahil, para sa lahat, at saka di ko ma-reconcile talaga po dyan, yung John chapter 1 verse 29 Kung limited yung atonement, bakit para sa lahat po yung ginawa ni Jesus Christ? Take away the sin of the world. Yung gano'n. So, ngayon po, Pastor, kaya dito nabibigyan ng linaw na talagang yung atonement is covering lang, tama po ba? Covering. Covering o kapar. Sinasabi po ninyo. At We stick to the ultimate, yung absolute na pakahulugan talaga sa original language. Huwag nating lagyan ng nuance. Yun lang talaga, covering siya. Kaya, sa iba is propitiation. Opo. Kaya nagkaroon siya ng nuance talaga po. Kasi pag dinagdagan mo yon na sinabi mong hindi lang covering, kundi talagang total redemption. Paglilinis na. Pag-aalis na talaga ng kabulukan. Hindi. Covering lang siya talaga. Kafar. Very definitive. Pastor, yung redemption naman talaga, yun yung pag-aalis ng parusa. Opo, pag-aalis talaga. Na-redeem. Pagtubos, yun na yung pagbabayad talaga ng buo. Kaya magkaiba po talaga pala sila. Magkaiba. Ayun, sa definition pa lang. Magkaiba. Sanctification, iba rin. Justification, iba rin. Magkaiba rin. Yung mga, yun yung mga elements of salvation. Opo. Mga elementong naglalaro. Pagka ikaw ay naligtas, kasama yon. Nandun na siya. Ngayon, ang doon is, ang belief ng Armenian is, kaya kita mo, sa kanila, redemption yung atonement. Kaya sabi ng Armenian, this belief of universal atonement states that Christ's redeeming work. Hindi siya sinabing atoning work. Binabago. Ni-redeeming na. Ni-redeem na, ginawang redeeming work. So, kaya nga sa kanila is, yung atonement at redemption ay isa sa Armenian. At yun din ang tinanggap ng mga Calvinist. Samantala, magkaiba siya. Ngayon, makikita mo na mismo ang belief ng mga Armenians ay Christ's redeeming work, hindi na redemption, hindi na atonement Kaya kasi sa kanila, equivalent sa atonement yung redemption. Kaya redeeming ang ginamit. So Christ's redeeming work made it possible for everyone to be saved. But that it did not actually secure salvation for anyone. Opo. Yun talaga ang belief nila, na posible sa kahit sino man na maligtas. Pero syempre, hindi naman actually na-secure ang salvation kasi depende doon sa tao. Kung siya sasampalataya o hindi. At redemption yung ginawa nilang meaning ng atonement. Redemption talaga. At ang kanilang mga key verses ay 1 John 2:2. Yan yung He is the propitiation for our sins. Atonement kasi yung propitiation Hindi ba dapat redemption He is the propitiation for our sins, and not for ours only, but also for the sins of the whole world. Sa ibang salin, He is the atonement for our sins. Hindi redemption ang ginamit sa 1 John 2:2. And John 1:29, the next day, he saw Jesus coming toward him and said, Behold the Lamb of God who takes away the sin. Hindi naman sinabing redemption. Taking away. At yun ay atonement pa rin. Opo. Yun yung scapegoat. During the Day of Atonement ay
Leviticus 16, no? Leviticus 16 or Leviticus po, Pastor. may araw na espesyal na isang araw sa buong taon na ginaganap nila itong Day of Atonement at may dalawang involved na lamb Yung doon asal- sa Day of Atonement. Yung isa, yun yung sacrificial lamb at yung isa yung asalel lamb. Oo. Yung asalel lamb, dinadala niya sa labas ng kampo yung lahat ng kasalanan ng mga Israelita. Yun namang isa ay pinapatay para bayaran. May dalawa eh. Yung isa bayad, yun yung redemption. Yung isa, taking away. At ito yung ginamit ni John. Taking away. Hindi niya ginamit yung salitang, and behold, the Lamb of God who is sacrificed for the sins of the world, or who redeems the sin of the world, or who paid for the sins of the world. Wala siyang sinabing payment, redemption. Kasi bakit? Ang nasa isip dito ni John, yung Old Testament atonement. Na taking away. Ngayon, ano ang common sin ng lahat? Yun yung sinful nature na nagiging cause to sin. Yun yung original sin. Minana, ano po. So ang atonement I believe, no, in my dissertation, may dichotomy ako diyan pagdating sa original sin at saka actual sin. Yung actual sin, ang application redemption. Yung original sin Atonement. o yung minanang kasalanan ng tao, yung kanyang nature bilang makasalanan, yun ay kino-cover. Kailangan kasi din kasing idil eh. Kasi hindi naman pwedeng walang solusyon ang Diyos sa lahat ng uri ng kasalanan. Opo. At nang banggitin ito ni John, dito plural, pero sa Greek is singular, hamartian. Amartian. Hamartian is singular, hindi hamartias ang ginamit. Hamartian. Ang hamartian ay singular sin. So sundin natin yung Greek grammar sa number ng noong verb. May number din kasi ang verb eh. Pag sinabing ganyan, Plural, singular. pag walang as sa Greek, pag object of the sentence ay plural siya, singular siya. Singular. So hamartian ang ginamit sa Greek. Meaning, ano yung isang kasalanang meron lahat? Yung world kasi ang tinutukoy. May kasalanan ng buong mundo. Po. At sa sinabi, the sin of the world. Ano ang sin of the world? Na universally present sa lahat. Yun yung Yun yung original, original sin. And taking away the sin. Hindi naman pinatawad eh. Kinover. So, Pastor, doon po sa atonement, sa kapar, wala pong forgiveness doon. Parang kinover lang. Pero ang forgiveness, nangyari ito doon sa redemption. Sa redemption. Yun. At kasi ang pinoforgive naman, yung actual sin eh. Actual sin. Hindi ka naman, halimbawa, kahit may utang ka, halimbawa, umutang ka sa isang lending, di ba? Kaya nga may collateral eh. Kasi pag namatay ka, wala na yun. Hindi ka na pwedeng singilin. Hindi na pwedeng singilin. Hindi rin pwedeng ilipat. Kasi hindi pwedeng manahin eh. Yung utang na yan. Yung parusa para doon, yung penalty. Ganun din ang original sin. Kung yung original sin ay hindi naman ang may gawa ay tayo, kundi si Adan at Eva, at kanyang ipinasa bilang representative ng buong sangkatauhan, ipinasa sa atin yung guilt at saka yung nature na yan bilang makasalanan, hindi tayo papapanagutin ng Diyos doon. Hindi naman natin kasalanan yun. Di ba? Kasi minana lang natin yun eh. Ngayon, saan tayo pinapanagot ng Diyos? Doon sa ating mismong kasalanan ginawa. Actual sin po. Sa actual sin. Kaya yung actual sin, ang doon is redemption talaga. Kasi kailangan kang tubusin kasi ikaw talaga yung nagkasala. Pero pag hindi ikaw nagkasala, wala kang doon. Wala kang pananagutan. Minana mo lang naman yan eh. Kumbaga, Hindi naman namamana yung utang. Hindi pwedeng singilin pag nagkautang yung tatay, yung anak. Kaya nga yung collateral, kinukuha yung collateral pag namatay. Para makabayad yung tao. Kasi kailangan may collateral. Kasi paano kung namatay? O paano kung hindi rin binayaran? Anong mapapanakinabang ng bangko? O, dahil kaya namatay, dahil nga namatay na,
yung collateral ang ano ngayon. Yung aking, Mhm. Wala, kasi hindi ko na masingil yung iba. wala namang ano dun. Ngayon, kung pwede, bayaran niya ng kusa. Diba? Para kanyang i-atone. Alisin niya yung parusa. Alisin niya yung encumbrance. Diba? Pero hindi niya babayaran na yung utang. Kaya yung encumbrance lang, paano mo yun? Tubusin mo. Wow, Encumbrance. yun pala yun. Pero yung anak, hindi na, kung ayaw niya, di akin na yung lupa. Yun lang yun. Bayad na yung tao. Meron akong ano dito, meron ako ditong collateral eh. So si Jesus yung kamatayan ni Jesus ang collateral for the original sin of mankind. Kaya inalis niya yung kaparusahan para doon sa impyerno ha, kasi ang parusa pa rin dalawa eh, di ba? Ay tatlo, spiritual deaths, physical deaths. Hindi yun yung inalis kasi hindi naman naging banal yung inalis ang parusa eh. Makasalanan pa rin dahil hindi naman inalis yung sinful nature. Ang inalis, yung kaparusahan para sinful nature at yung kaparusahan sa impyerno. Ngayon, paano mapupunta ang tao sa impyerno ay dahil sa kanyang actual sin. Kaya doon papasok yung infant salvation. Na dahil ang mga bata ay namatay na walang actual sin, pero yung kanilang minanang kasalanan ay yung eternal punishment para doon ay tinakpan na. Na-atone na o kinover na yung parusa. Kaya sila kahit mamatay physically, kahit sila ay namatay spiritually, 'di ba? Kasi wala nga silang kakayahang unawain ng Diyos. Lalo bata pa sila, wala rin silang kakayahan intellectually na maunawaan ng Diyos. Wala din naman silang kakayahan na sumampalataya. So kung ang kaligtasan ay hindi regeneration, kundi faith, imposible. Kaya there's no room for Arminian system for the salvation of infants. But there is a room for the Reformed faith for the salvation of infants because salvation is by regeneration. And we believe that all children dying in infancy are elect because God is the author of their life. God is also the taker of their lives. So therefore, if God lets a child die during infancy, i-regenerate niya yon so that that child will understand what heaven is like when he reach heaven. Kasi wala namang matanda't bata sa heaven. Alam natin na magiging perfect. Yung bata, kahit mamatay siyang bata, pagdating niya doon sa heaven, perfect ang body. i-convert yung kanyang katauhan into yung age niya talaga na malakas. Hindi namang matandang namatay, na matanda na, hindi naman siya matandang papanta sa heaven. Kundi sa glorification, magkasimpareho lang ang edad ng namatay na bata at namatay na matanda. Everybody will be the same yung age doon. Kung anong age yun ang mystery. Pero may hint ang Biblia na wala na roong bata, walang matanda. Kaya sa hell walang bata. Malakas talaga. Puro matanda. Because only those who grew old who sin volitionally nagigits ko pa. Go to hell. Kasi yun lang nakakagawa ng actual sin ang yung meron ng decision. Accountable. Yun po. Meron Sa Diyos. Kasi siya. magiging ungraceful o without grace ang Diyos. Hindi na grace ka talaga eh. Pagka yung hindi naman siya yung nagkasala at siya na may isinilang lang na makasalanan. Opo, tama po. Hindi naman siya nakaalam ng mabuti at masama at sa tiyan pa lang inabort na, pinagpira-piraso na, pinunit-punit na ang kanyang laman. Sa Amerika, ganun, So, talagang ginugunting sa loob. Tapos sa impyerno pa siya dahil may kasalanan siya na taglay, which is original sin lang. Ngayon, paano naman siya pupunta sa langit? Dahil makasalanan din siya. It's because of the atoning work of Christ, covering of that eternal punishment, supposedly for all have sinned and portioned before the glory of God. But children who die in infancy, although they are sinners by birth, ay covered siya ng blood ni Christ. So, nasave din yung mga innocent na sanggol. Innocent sa actual sin, pero hindi innocent sa kasalanan. But innocent sa actual na sin. May kasalanan. So, itong mga taong ito ay naligtas hindi dahil innocent sila sa original sin. O wala silang original sin, but because Christ atoned for, He takes away the sin of the world.
At ito rin yung magja-justify lalo doon sa bakit pinarurusahan ang lahat ng tao sa impyerno. Kasi hindi naman kayo pinagdudusa dyan sa impyerno dahilan lang sa likas kayong makasalanan. Kundi dahil sa Kundi mga dahil sa actual gawa na- ninyong makasalanan. Okay. Dahil alam na ninyong mali. Kung kayo'y namatay na kayo ay sanggol, hindi naman kayo papapanugat eh. Kaya kita mo, justification is by faith. Bakit by grace ang salvation? Bakit justification is by faith? Kasi yung hindi na mga bata namang namatay, na hindi actual na nagkasala, they don't need faith kasi hindi naman pwedeng i-justify yung minanang kasalanan eh. Kino-cover. Ang Oo. kina-justify kasi, yung nagkasala talaga na Tama. guilty ka. Tama po. So dahil kailangan mo ang faith so that you can appropriate justification to yourself. Ikaw lang naman ang nakakaalam na, ako'y pinatawad na. Kaya by faith, alam kong ako'y napawalang sala na. Yung bata, they don't need to be justified because they don't have actual sin. So, But wala they rin- need to be regenerated so that they can understand the things of God. Because without the Spirit of God, without regeneration, man cannot understand spiritual things. And because yung mga bata, kailangan din naman talaga nilang makaunawa dahil nga wala nga silang pangunawa. So, kailangan ang banal na espiritu din, may indwelling pa rin sa kanila. I do believe, the moment na sila pumunta ng langit, doon mag-o-occur yung indwelling. Opo. May kailangan din nilang Holy Spirit so that they can understand yung ginawa ng Panginoon. Para masaya sila. Ang hirap naman sa langit, di mo naunawaan kung ba't ka naroon. No, hindi ka Na- masaya. Na- Kailangan bigyan din sila ng pangunawa. Okay. They will not be ignorant when they go to heaven. Naalala ko po yung biro lang ng mga ano. Sabi nila, hindi lang actually biro ito kasi paniniwala po ito dito sa atin eh. Pag ang sanggol ay naagas, no? Nagiging tiyanak. At yung tiyanak napupunta sa impyerno. Yan. Kaya nga, Kaya yung sanggol daw, pwede pa rin mapunta sa impyerno. kaya ang problema doon is even in sa Calvinistic system, ang Westminster Confession, doon pagdating doon sa salvation of infants, meron siyang meron siyang qualifier. Ang sabi doon, elect infants who die in infancy will enjoy eternal bliss with God. Bakit may qualifier na elect? Kasi possibly or implied na naniniwala sila na may hindi elect. Opo. So meaning, mayroon pa ring bata na pupunta sa sa impyerno. impyerno. At may sulat si Calvin kay Servetus eh. Yun ang basis nila. Nasabi ni Calvin kay Servetus, kasi si Servetus, Pelagian eh, Opo. na kahit daw sino pwedeng maligtas. At walang kasalanan ng mga sanggol pagka sila isinilang. Sabi Kay Pelagius eh, ganun eh, di ba? Pag ang bata isinilang sa mundo, wala siyang original sin. Wala rin siyang sin nature. Hindi siya malikas sa makasalanan. Para siyang puting-puting papel Opo. na natututo lang siyang magkasala pag may age na siya ng kaalaman o yung moral understanding na between good and evil, ay ang mangyayari, natututo lang siyang magkasala. Nagigilty lang dahil nagagaya siya sa ginagawa ng makasalanan ng mga magulang. Kaya ang kanya ay, ang tao ay, wala talagang inherent sinful nature. Kaya nga doon napasabi sa sulat niya na, ang lahat ng mga bata na anak ng mga heathens, yung mga hindi mananampalataya, will burn in hell. Sabi din ni Calvin. Although pinipilit nilang ibahin yung sinabi ni Calvin, but I myself have read a word per word na letter na yon na sa isang aklat na binabasa ko na reform na leaning siya sa hyper-Calvinism. Kaya okay sa kanya na si Calvin ay nagsasabi na ang mga bata talaga na hindi nabinyagan na bautismuhan into becoming member of the church. Yung kasi may tinatawag silang covenantalism, covenant theology. Sa Presbyterian din, kailangan binyagan bago maligtas. Ang problema ay kung naligtas siya dahil doon sa pagiging member ng covenant, paano kung paglaki nag-apostatize o di nawala ang kaligtasan. So, it's very crucial na maunawaan natin na different ang approach ng Diyos sa mga infants kaysa adults. And common sense, the Bible was not written for infants.
Kaya lahat ng paksa sa Bible are for adults. Opo. But there are hints that infants are saved when they die. Like yung kay David. David na anak, 'di ba? Yung ding sinabi ng Panginoong Hesus na pinalapit niya yung mga bata sa kanyang harapan. Tapos sinaway siya ng mga alagad, ng apostol, 'di ba? Yung mga nanay. Sabi niya, huwag niyong abalahin ng Panginoon, huwag niyong ilapit sa kanya yung mga maraming ginagawa ang Panginoon. Sabi ng Panginoon, hayaan niyong lumapit sa akin ang mga bata. At kinalong niya. Meaning talagang yung mga infansya, yung nakakalong na bata, inosente, yung sa actual sin. At sinabi niya, para sa katulad nila ang kaharian ng Diyos. Yung mga hyper-Calvinist ay nag-spiritualize. Ang sabi nila, para daw sa mga batas sa faith, o yung parang bata ang pag-iisip patungkol sa Diyos, na nagtatras sa Diyos ang kaharian ng langit. Hindi yung talagang age ang tinutukoy ni Jesus. Ang problema doon sa Greek ay talagang bata. Below the age of accountability, presumably, kasi nakakarga eh. Hindi ka naman siguro magkakagarga ng 7 taon na, no? O 10 taon na, hindi na bata yun. Well, anyway, yung age of accountability ay isa uling debatable na issue kasi only God knows. Kasi each individual person has different level of maturity. Tama po. Depending on the culture, depending on the environment, may mga bata na Late na ang comprehension. development, no, patungkol sa kasalanan. Sa kanila, ignorante pa. Kahit sa area ng halimbawa sex, mayroong mga 12 years old na wala pang saplot sa katawan sa ibang lugar. Opo. Di ba? Babae pero hubad-hubad. Ako natatandaan ko noon, 12 years old pa lang. 12 years old na ako, naliligo pa akong hubad-hubad sa dagat eh. Kasi wala pa akong sense nung sexuality. Dahil walang nagpa-alam Dahil sa walang kultura walang akong nakapalibot sa akin na nagsasabing, ay masama yan. Ay dapat malaki ka na, mag-shorts ka. Kaya ako noon, tanda ko, 12 years old pa na ako, hubot-hubad ako, nagtatatakbo ako sa tabing dagat. Tapos kaya pala ako binibiro ng mga tao. Ay, kita ang ganyan. Sa akin, wala lang yon. Pero pag may mga batang, exposed sa ganoong, yung ganoong sexuality na masyadong, ang tawag dyan, sensual masyado yung mga tao. Na babawalang pang, ay, huwag kang gumalaw na ganyan kasi may mga tao na pag nanasaan pa, mga ganon-ganon. Tinuturuan na. So, natututo agad. Kaya nga, yung maturity sa morality ng isang bata ay nakadepende talaga sa kanyang upbringing din. At saka yung community. Tama po, Pastor. At saka culture ng community. So, Pastor, agree po ako dyan kasi yung panahon natin ngayon, iba kaysa nung medyo yung mga panahon ng lola po natin. Ngayon po, dahil po sa impluwensya ng social media, Pastor, yung mga bata pa lang, alam na nila ang sin. Hindi mo pwedeng sabihin na inosente pa yan, batang yan. Kaya yung accountability, paano mo sasabihin na hindi pa accountable yun? Alam na nga niya kung anong kahulugan ng sex. Alam na niya kung sino ang gwapo, kung sino ang sexy. Nagkaka-crush na. Bata pa. So ngayon, ibig sabihin, accountable na rin. May moral accountability na rin po siya. Kaya, ayun nga po, mahirap talagang sabihin natin yung kung kailan, anong age po yung Mahirap dapat yun. na Only God can determine yung age or level ng maturity ng bata para ituring niyang responsible. Kaya, or accountable. Kaya, halimbawa, yung mga tribo, Opo, yan. mga taong tribo, mga ignorante talaga yan sa kasalanan, yung kahit matanda na. Saka ibang kultura nila. So, nakadepende. Kaya nga, hindi ibig sabihin ligtas sila pag tumanda sila na makasalanan. Kasi ang lahat ng tao ay accountable sa Diyos. By nature, nakikita niya ang kalikasan. So, mayroon conscience. Tama po. Wala Pero silang ang excuse. pagkakaiba ng accountability at responsibility at yung parusa, mas magaang ang parusa sa mga tao na nakakaalam na sinalungat pa rin. Kaysa doon sa mga taong hindi niya alam pero sinasalungat niya o nilalabanan niya. Pero hell pa rin sila, hell. Kaya di ba, sabi ng naniniwala ako na mayroong level din ang punishment sa walang hanggang kaparusahan. Opo. At doon naglalaro naman yung hustisya patungkol sa judgment. Although lahat ay pupunta sa impyerno pag hindi
nakakilala kay Kristo, hindi pinagtiwala sa Diyos ang kaligtasan. Mhm. Pero may mga taong lesser ang punishment sa hell. Gaya halimbawa, yung sabi ng Panginoon Jesus, di ba nangaral siya sa Corazin at Bethsaida sa may Galilea, malapit sa Galilea. Dati yon ay Tiro at Sidon, Mhm. ng Old Testament. Kaya sabi ng Panginoon Mas Jesus matindi ang parusa. ay tinanggihan siya ng mga taga Corazin at Bethsaida. Kasi pumunta siya roon ay siyang paniwalaan. Naghimala siya, walang bumibilib. Kaya ang pronouncement niya, kawawa ka Corazin, kawawa ka Bethsaida. Sapagkat kung sa Tiro at Sidon, ginawa Mhm. ang mga himalang nakita mo, Mhm. malao na silang nagdamit sa ako. Pero sa araw ng paghuhukom, mas matindi ang daranasin yung parusa kaysa sa Tiro at Sidon. Opo. Kasi kayo nakakilala na sa akin, pumunta na ako sa inyo. Nagpakilala ako. Sa border kasi iyan ng Israel eh. Mhm. Mga Gentiles, ayaw talaga. Opo, yun. Ayun Tiro at Sidon, Gentile din nung panahong yun, nung sa Old Testament. Pero at least, lesser yung kanilang, yung resistance sa Diyos. Eh. Kaya nga sabi ng Panginoon, although pareho kayong pupunta sa impyerno. Pero sabi, mas malaki ang kaparusahan para sa Corazin. So, there is justice under the wrath of God doon sa lahat ng hindi sumampalataya, sa hindi elect. Ang parusa ng Diyos, impyerno lahat. Hindi sila pwedeng maligtas na second chance pag pumunta ng impyerno. But, may justice pa rin. Kung gaano kalaki ang kasalanan ng isang tao sa Diyos, Malaking parusa. mas malaki ang parusa niya. Kaysa dito sa isang hindi ganoon kalaki ang kasalanan. Kaya si Hitler, mas malaki ang parusa niyan. Kasi milyon ang pinatay niya eh. Kaysa sa isang karaniwang killer na 5 lang pinatay. Kaya di ba yung mga false prophets ay kasama ni Satan? Kasi yung false teaching, ang pinakamalaki ang parusa. Kaya ni Kibuloy. Nakakatakot yan. Sana Kasi yung ang mga- false teacher, mas malaki ang pananagutan kaysa killer lang. Kasi ang false teacher, ang inililigaw niya, kaluluwa. kaluluwa eh. Yung killer, pinapatay lang katawan. Di ba sabi nga ng Panginoon? Huwag matakot. Matakot kayo doon sa may kakayahang Pumatay pumatay ng ng katawan at kaluluwa sa impyerno. Kaysa kakayahan lang pumatay ng katawan. So yung killer ng katawan lang, mas less ang parusa kaysa killer ng kaluluwa at katawan. Kasi sa false teachings, gaya ni Kibuloy, na siya ay false Christ, inililigaw niya ang tao palayo sa tunay na Diyos. Dami niya naligid. Kaluluwa ang doon, pagbabayaran niya. Ay doon sa pumatay lang ng katawan lang ang kanyang pagbabayaran. Murder lang iyon ng katawan. Ay si Kibuloy, pareho. Murder ng espiritu. Kaya nga ang mga false prophets ngayon, kahabag-habag, sasapitin nila. Kaya nga dapat magsiyasat ang isang tao kung tama pa siya o hindi. Kasi hindi bukod ang parusa sa teaching at saka sa bad deeds sa gawa at saka sa pananampalataya. Pag mali ang pananampalataya mo, mas mabigat ang parusa mo. Yun. Grabe. Kaya nawa po ay sumubaybay kayo dito sa ating The Narrow Gate. Kasi para malaman po ninyo kung sino talaga o kung alin-alin ang mga nagtuturo ng mali at mula ang katuruan. So, para nang sa ganun, magkaroon po tayo ng discernment. So, Pastor, meron akong tanong yung about po ito doon sa term na ginagamit po doon sa atonement at saka sa redemption. Hindi pala. I mean, ano po ba ang difference kapag ginamit po natin yung pong limited o kaya yung particular? For example po yung particular redemption or limited redemption lang. Ano pong pagkakaiba? Salvific talaga, pag redemption. Opo. At talagang limited yon. Kaya lang, mas magandang gamitin ang particular. Particular. Pagka naman atonement, covering lang yon. For the eternal punishment, for the original sinful nature o pagiging masama ng tao. So, napakalaki ng pagkakaiba. Opo. Yung isa is redemptive, salvific. Yung isa is propitiation, covering. Hindi mo pwedeng pag-isahin. Yun. At yung isa rin, Old Testament term. isa, Sa Old Testament, walang redemption. Yung kinsman redeemer, yun, meron. Pero hindi redemption ng soul, yun. Kundi, i-redeem niya yung kanyang kamag-anak. para tinutubos lang. Tinutubos lang. Para mapasa kanya yung
yung ari-arian at responsibility. Pero na totally kanya iyon na pamilya. Na parang biological na siya na talagang kabilang. Yung ni-redeem, biologically, kabilang na talaga. Kundi siya, tinubos lang, Tinubos na. inano lang siya. Inihalo na siya doon. I-grafted yung tinubos na yun. Grafted siya sa family na ito. Oh. So, ngayon, ang New Testament redemption is talagang referring to the death of Christ. Yung bunga ng kamatayan ni Kristo. Hindi na ibig ng Diyos yung hain at handog na hayop. Yun yung atonement. Kundi yun ang kanyang anak. Para once and for all, sabi doon, bayaran na niya. Hebrews chapter 10. Hindi lang diba? i-cover, but totally alisin at bayaran ang kaparusahan. Hindi naman binabayaran yung kasalanan, kundi yung parusa. Parusa. Lagi tayo kasi may tinatawag tayo na misunderstanding doon sa Hirap. ano bang binayaran? Bayaran yung Yung kasalanan. kasalanan, hindi binabayaran yung kasalanan, kundi yung kaparusahan para sa kasalanan, yun ang binabayaran. Tama. Kasi mayroong penalty. Yung penalty ang binabayaran, hindi yung mismo yung kasalanan. But the penalty of sin. So, masyado tayong parang inclusivist sa mga meaning. Dapat, pagdating sa biblical terms, dapat talaga is word per word, Oh. i-define natin. Ano ba ang binabayaran? O, yun bang, minsan din, ang akala ng iba, ang binabayaran si Satanas. Opo. Di ba? Ano yung tawag dyan? Sa Armenian, Ransom theory. ransom theory. Opo. Nung namatay si Jesus, dahil tayo pag-aari na ni Satanas, Tinubos tayo kay Satanas. tinubos tayo ni Kristo sa kamay ng dyablo. That's a grave mistake. Oh. Bibintang mo pa ngayon, ang Diyos ay hindi na siya ang may-ari sa tao. At hindi na siya ang pinagkasalahan, kundi si Satanas na. Kasi kay Satanas na nagbabayad ng ransom eh. Kinidnap pala tayo ni Satanas eh. Nakidnap tayo. Pastor, mag-shoutout po tayo dun sa may mga bago tayong viewers, Pastor. Okay. Si brother Mimil Roy, si Kuya Romel na nalimutan ko yung apelyido nito pero ito'y dating pong nasa amin na ngayon nasa Bulacan na siya. Kay brother Brando, Brando de la Torre, kay brother John Michael Mascardo, at kay Pastor Simon, nanonood siya ngayon. Si Simon. Servus Day. So, Okay. shout out sa'yo. Salamat po sa pagsubaybay sa atin. Ngayon, mayroong 4 na possible option, sabi ni R.C. Sproul, tungkol sa unlimited atonement. At sabi ni R.C. Sproul, kasi nga yung definition ni R.C. Sproul din ng atonement is redemption. No? Doon tayo pupunta sa kanyang definition. Sige. Kasi sinasabi ni R.C. Sproul, kung ating talagang kukunin yung kanyang pananaw sa atonement, magiging unlimited redemption can't be true Opo. because it actually isn't supported by Scripture. Logically, sabi ni R.C. Sproul, there are only 4 possible options regarding who can be saved. Ito ay galing sa kanyang video na on the sovereignty of God. No? Doon sa YouTube, hanapin niyo. Ang unang option, sabi niya, na kaya hindi totoo kasi na unlimited ang redemption eh. Ang sabi niya, pag ganoon, na unlimited ang redemption, alalabas, God can save no one. Oo nga. Di ba? Kasi nga, unlimited na, tapos ayaw pa rin. So, ibig sabihin talagang hindi kaya ng Diyos magligtas. Unlimited. Ngayon, ang problema paano hindi kaya ng Diyos magligtas, ay just siya, di ba? Kaya nga, just siya eh. Paano hindi siya, di ba? Posibleng makapagligtas. He is under no obligation to... Kumbaga, ang argument na R.C. Sproul ay pwedeng hindi naman iligtas ng Diyos lahat. O kahit isa. Dahil ang Diyos ay, paano mo sasabihin lahat ay maliligtas? Pwede namang hindi iligtas ng Diyos lahat. Oo nga po. Kasi ang Diyos, ang Creator, siya ay banal, tayo hindi. Tayo makasalanan, siya ay perfectly just, at hindi naman required sa Kanya na maging mahabagin siya. Di ba? Yes. At lahat tayo ay deserving sa hell. So, walang obligation ng Diyos na maging mahabagin. So, kung walang obligasyon ng Diyos na mahabag, then, hindi na yun kahabagan. Di ba? Sabi ni R.C. Sproul, we owed nothing to God.
Isa pang option, sabi niya, ay God could save everyone. Ang isang option din pwede namang iligtas ng Diyos ang lahat. Ang problema, ito ay universalism at heretical. So malinaw na hindi ito sinusuportahan ng Scripture. Ikatlo, sabi niya, God can give the opportunity for some people to be saved. That way, everyone had a chance but no guarantee for everyone to be saved. So walang security that any would be saved since it is left to man's responsibility. And then yung kanyang view is, God can choose to save some. That God in His sovereignty could choose to ensure the salvation of those who He has chosen and those He has predestined. He doesn't merely give the opportunity. This is the only completely gracious and merciful option. The only option that secures Christ's sacrifice wasn't in vain. That He completed that which is exactly what He set out to do, and Christ's redemption plan secures everything necessary for our salvation, including the saving faith that He gives to us. Yun din. Ganon din ang ating pananaw. So, God choose to save some, not all. Talagang may particular lang siyang mga tao na iniligtas. Particular talaga. Dahil kung ililigtas ng Diyos lahat, ay maliligtas talaga lahat. Di ba? Kasi kaya niyang gawin. Tama. Pero dahilan nga hindi naman naliligtas lahat, ibig sabihin talagang meron lang siyang particular na tao na pinili mula sa lump ng sangkatauhan o mula sa bulto ng mga taong ito na nabuhay at nangamatay at nangabubuhay ngayon at mamamatay at mga bubuhay sa huling mga panahon. Kaya lagi pa rin na hindi talaga natin pwedeng tanggapin na ang kaligtasan ay para sa lahat. So, ang kaligtasan ay para lang sa mga hinirang ng Diyos. Dahil kung para sa lahat, May hinirang na ang Diyos. bakit may napapahamak? Di ba? Meron ng sampiyan. Yung salvation for all or yung opportunity to be saved for all people, ang salvation ay defeated siya na doctrine. Defeated Kasi hindi talaga po. naman lahat talaga nabigyan ng opportunity to be saved. Like for example, may mga lugar na hindi talaga binigyan ng Diyos ng provisions para sa pangangaral. Tulad na lang Muslim. Mga tribo, yung Sentinelese people, Oh, grabe. sa Andaman Island, yung Sentinel Island. Hanggang ngayon, di pa siya na-reach ng gospel. Sana may... So, kung talagang ay liligtas ng Diyos yun, mapapadala yun ng tao doon. Kaya hindi talaga May pinili lang talaga Ang tanggapin natin man o hindi, ay litag na litag o litaw na litaw, yung gawa ng Diyos, para lang sa partikular na bansa, sa partikular na grupo ng tao, sa partikular na pamilya. So wala siyang oportunidad na pantay-pantay na ibinigay sa lahat. Meron talagang walang opportunity na makarinig. So yung salvation talagang walang opportunity silang masave. Di ba? Kasi kung ang salvation ay yung gawa ng tao, paano na yung mga nasa ibang bansa na parang na yun? Yun nga ang unfair Parang sasabihin mo, kung ang kaligtasan pala ay yung pananampalataya, in the first place, paano makakasampalataya kung walang sinugo? Ba't hindi nagsugo ang Diyos doon? Halimbawa sa Andaman Island o sa mga diyan sa Amazon Sa forest. Amazon, yung mga tribes po dyan. Alam mo, meron diyang isang tribe sa Amazon na pagka ang kanilang mga anak, diba, sanggol, may isinilang na may defect sa katawan. Halimbawa, pingkaw, isinilang na pingkaw kasi sa tiyan ng ina nagka-defect, o kaya may bingot, pinapatay talaga nila. Pinapatay nila. Ngayon, kung wala namang pingkaw siya, pero matanda na, hindi pa makalakad, pinapatay pa rin. Kumbaga kasi meron sila, dapat nakakalakad na to, 2 taon na, pero pagka talagang yung mabagal, yung kanyang physical development, at ang matindi doon, ang pinapapatay ng mga tribo, yung mismong magulang. At pag hindi mo pinatay yung anak mo na yon, kasi ang doktrina nila doon sa kanilang tribo, diablo yon. Mayroon yung masamang espiritu nakasapit. At malas siya sa tribo. Ngayon, may isang bata na, ito true to life story. May isang bata na, mapagal ang physical development. Ipinapatay sa nanay, hindi kayang patayin. Yung nanay nagpakamatay.
Pinapatay sa tatay, hindi kayang patay. Yung tatay nagpakamatay. Yung lolo gustong patayin, di pinatay niya. Natusok yung bata pero hindi napuruhan. Ngayon, ang sabi dun sa sugat ng bata, tuluyan mo na, hindi rin pinatay kasi iba makaawa yung na huwag niyong patayin. Nagpakamatay na rin lang. Ngayon, nung sugatan na yung bata na Mahina. kapatid, hindi yung kapatid na bata, Mm. itinago yung bata. At ang ginawa ng kapatid na bata, itinago sa kagubatan, tapos inilagay sa ilagay ng enclosure, tapos palihim siyang pumupunta roon, pinapakain. Hanggang sa yung batang iyon, nakita ng mga misyonary. May misyonary na natagpuan yung bata, inampon. Just imagine, no, na yun yung kultura. Tapos yung bata na pinatay, impyerno mo pa. At saka paano mababinyagan yun? Paano siya makabilang sa covenant family? So, ang logical explanation lang, kung talagang ang kaligtasan ay para lang doon sa mga kabilang sa covenant, ang logical teaching, hindi natin matatakasan, doon sa mga bata na nasa mga Amazon tribes, kabilang sa mga tribo sa Amazon, impyerno lahat. Ngayon, pag sinabi naman natin na baka may elect din doon, ang problema ay, kung ang election ay may means para sa mga bata din, na Paano dapat sila? may gospel preaching, paano yun? So, kukontra ka na walang means doon eh. Di ba? So, at kung ang faith, kung ang justification ay equivalent sa redemption o atonement, paano ma-justify sila? Wala nga silang faith. So, basically, there's no salvation pa rin sa mga sanggol. Pero, alam mo, sinasabi ng mga Reformed theologian, it's only Reformed theology that provides a way of interpretation that children who die in infancy are saved. It's only this system, Reformed faith. Kasi yung grace ng Diyos eh. Yung grace. Hindi tao, hindi sa gawa. Grace ng Diyos talaga. Hindi sa gawa ng tao, hindi sa faith ng tao, hindi sa goodness, or hindi dahil sa innocence o ignorance ng tao ang kaligtasan, kundi grace eh. So it's only grace that can save. And therefore, there's a chance and there's a validation sa Reformed theology that infants could receive grace because grace is given by God to whom and when and where He pleases. Kasi kung ang salvation ng bata ay hindi grace at lahat sila impyerno, hindi rin grace, no? At kung ang salvation naman nila is by faith, paano sila masave? At kung ang salvation nila is by baptism, paano sila masave? O kung ang pagiging member ng By covenant family, paano sila maging member ng covenant family? Oo nga, no? Mula Napakalaki pagtanda, pala inaroon sila sa telo. napakalaki pala po ng komplikasyon, pastor, niyan pagka marami masasagasaan talagang doctrine kapag And so, therefore, we believe that salvation sa lahat ng edad, sa lahat ng panahon, at sa lahat ng klase ng tao ay by grace alone. By grace alone. For the glory of God alone. Sa Armenian system, walang lugar ang infant salvation. Kasi sa kanila, for sin faith ang dahilan ng salvation. lahat matatanda na. Ay di matanda lang ang masisave. Kasi yun lang may kakayahang magkaroon ng faith. Kasi hindi ka ma-regenerate pag wala kang faith. Opo. O therefore, lahat ng bata hindi ma-regenerate. At Walang faith. Opo. Yung maging pastor, may mga special needs na tao kahit matanda. Ngayon, iiwasan nila ang topic ng infant salvation ng Armenian. Nasubukan ko na yan kay Larry de la Cruz. Wala siyang explanation sa iniwasan niya. Ngayon, itong mayroon ako noon na ka-forum na si Lito Nartea na tanong siya ng tanong tungkol sa anong view ko doon sa infant salvation. Yung pala, babalik ta rin niya. Nagkaroon siya ng infant damnation. Naging hyper-Calvinist. Na lahat ng bata ay sa impyerno. Binaliktad naman niya ako. Kasi dati wala siyang stand. May patuloy siyang interview. Yung pala babalik ta rin niya. Nag-iisip lang pala siya ng pangontra doon. So therefore, I block him. Kasi hindi siya tunay ang intensyon. Kaya nagtatanong para matuto. Kaya pala nagtatanong para makabuo ng sarili niya. Parang he wants to build his own identity. Siguro may pangarap siya na maging somebody in the Christian community. Ako naman walang ganun. Kilala naman. I just act kung ano lang talaga yung aking katayuan. Wala akong yung parang assuming ako na gano'n. I just teach what I know according to the grace of God that has given me kung ano yung position ko ngayon sa Christianity. Hindi ako nag-assume
na marunong ako o ano man, hindi, mas magaling ako, hindi, wala tayong ganoon. Tayo ay pure biblical teaching. Scripture alone. O sinasabi ng scripture. We don't even mention yung ating educational attainment kahit kailan sa ating mga podcast. Wala tayong ganoon. Wala. Na pagpapakilala na grand na ito si ganito, ito ay tycoon, Yun. bilyonaryo. Para makinig, no? We believe that men and women in sin can be convinced only by the Word of God. Apart from man's accomplishment or man's yung situation in life or in society, standing in society. Wala yan. Status nila. Hindi yan, yung status ng tao, hindi yan makatutulong Opo. sa pagliligtas ng Diyos. Maaari pong sila ay makinig lang, magkaroon lang sila ng sympathy, pero superficial po yun. Superficial. Only God can regenerate, and only the Spirit can convince a man. Totoo po. And can convict a man so that he can be convicted and in the end ask for forgiveness. Kaya po pastor, ito yung yung nakakalungkot kasi sa evangelicalism, no, na kinukuha nilang pastor ay yung mga kilala at mataas ang iyong estado sa society para madali kang makakain ng tao. At dadami naman ang membro talaga. Kasi, doon ako pupunta kasi ang member doon. Ang pastor doon, doktor, engineer, so, ganun ang nila, pang-akay nila. Pragmatism yung ganun po, pastor. Kasi makalaman. Yeah, Fleshly pa rin kasi kita mo nga pag may artista na nako-convert, at talaga namang ipapamalita na lahat na alam mo, Christian na si Pacquiao. O ngayon, nung marami ng mga issue, baka nagkamali tayo. Di ba? Kasi masyado tayong personality-oriented and status-driven na if somebody leading the church is of high status in society, parang proud tayo na kabilang tayo rito. Makinig tayo rito kasi ito ay mayaman. Makinig tayo din mataas ang aral. Tatanggapin po pati yung pinakinggan nila. Kahit hindi naman biblical. Yes, so kumbaga nakadepende sila hindi sa word of God, kundi sa personality. And that's the problem. Kaya nagkakaroon ng maraming maling katuruan. Dahil hindi tayo doon mismo nagsusuri sa kung ano yung itinuturo at kino-compare ang scriptures na binabanggit doon sa katuruan ng scriptures. Gaya ng mga Bereans, yun ang tama, yung mga taga-Berea. Kahit si Pablo pa ang nagtuturo, sinecheck pa rin nila. At tuwang-tuwa si Pablo, sabi niya, noble ang mga taga-Berea, kahit na ako na ang nagtuturo at ako'y apostol na, sinecheck pa rin nila kung ayon sa kasulatan. Yun dapat ang standard. I-check natin, i-compare natin yung sinasabi sa scriptures. Huwag nating i-judge yung tao based on his external na itsura, status niya, status sa buhay, edukasyon, wag. Kasi baka magkamali tayo at tanggap ka na lang ng tanggap, hindi mo alam na naligaw ka na. At pag tinanggap mo na yon, ipaglalaban mo na yon. Kaya kita mo, yung kay minakausap ako nung mag-crusade si Franklin Graham. So nasa ABCOP Center ata ako noon, ABCOP office, o somewhere, isang conference ng mga ABCOP. Meron doon na proud kasi darating si Franklin Graham sumiseminar. Tinatanong ako sa kanya, sino ang father in faith mo? Sabi ko, wala namang father in faith kundi mayroon lang akong nagturo sa akin ng Bible. Yung tiyahin ko na, wala ka pala, ako si Billy Graham. Sabi ko, tika, wait. Bakit mo pinagkukumpara ngayon kung sino ang nagturo sa ating dalawa? Na para bang dahil si Billy Graham ang iyong father in faith, mas valid yung iyong faith? Sabi ko, kaya ako umiwas na roon. So, hindi na ako nakipag-usap sa kanya kasi superficial na Ano pala kung isa palang magbubukid ang nakapag-share sa'yo? At, so, mahihiya kang banggitin. Ako, hindi ko kayo nakakahiya na yung nag-share sa akin ng gospel, yung tita ko, si Mayet Avellaneda. Yun ang kaunahang nag-share sa akin ng gospel. Yun, nandoon sa bukid ngayon, sa Quezon. Pero nagpapatuloy. Ko pa rin. Oo naman, nagpapatuloy. Yun nga lang, naligaw. Napunta sa parang Hebrew roots. Nag-celebrate sila ng mga... Zionism. yung church niya. Pero siya, I believe naman siya, naniniwala siya sa grace. Pero wala siyang madaluhan Kaya doon po sila na. Doon lang talaga siya.
Then napapunta sa Pentecostal kasi wala namang reform doon eh. Anong gagawin mo? Tama. Wala ring Evangelica doon, di ba? Puro Bapticostal, Pentecostal, Opo. Evangelicostal, Lahat may coastal. Charismaticostal. Meron na pa ng Charismaticostal. Charismatic coastal. Yeah, so wala eh. Kaya nga we went there and we support a pastor doon na malapit sa reform at nagtatatag tayo roon by the grace of God ng isang organisasyon para maging church sana, maging church. Ayun, kaya meron tayong outreach doon sa Quezon. Sa Quezon po. Kasi burden sa akin. Grabe. Meron pa doon na yung pastor na Maharlikans. Aba, Oo. Na ito na daw ang magiging Israel. Dito dadating si Jesus. parang alam ko yung ganyan. Oo. At itong Pilipinas ang magiging prominente. Baka sila po yung naniniwala sa oper. Itong Pilipinas ang oper. Yun na nga, Yun Ophir yan. Ophir Basta yan. Maharlikans, Ophir yan. Ito yung Ophir. Dito daw si Solomon nagpakuha ng mga gold na dinala daw doon sa Israel. At pinagtayo daw yun ng templo. At dito daw talaga sa bandang Mindanao, meron daw mga naiwan pa dyan ng mga Israelite daw Anak ko po. na galing doon sa Israel. Doon na daw tumira. Ay wala naman sa data ng Philippine history. So hindi totoo yun. Hindi totoo. Ang totoo, meron tayo nung panahon ng digmaan. Holocaust na. Noong 1945 to 1942 to 1945. No, meron tayong kinupkup na mga sa Palawan, pero wala Palawan. na. Bumalik din sila Bumalik lahat. na po Hindi sila nanirahan dito. So mga Opirian at yung ginto daw na yan, narito pa rin daw sa ating bansa. Yun daw ang magpapayaman sa Pilipinas. At mas mayaman pa daw tayo sa kahit kaninong bansa. Matagal ko nang naririnig po yung diba? pastor. Yung at ito daw Maharlika na ito dati na bansa na ito daw ay progressive na nung panahong yan. Yan. So that's only in their dreams. Dreams lang po. At si Marcos ang pinag-ingat nung mga gintong yan. Yung Italiano Gold. Italiano. Ayun. Si daw ang attorney po ni Italiano. Yan. Connected na yan. Tapos mga iniiwan siyang mga dollar na fake na pinapamahagi na sa panahon daw na yun ay maghahari na yung kung sino man yan dito sa Pilipinas ay inaabangan pa nila na parang may connotation na savior ng mundo. Savior na lang. Yung dollar na fake na yun, maipapalit sa panahon yun. Kailan pa yun? Kaya may mga kilala ako na may hawak-hawak na dollar. Saan po galing yan? Pinapila kami kasi ito daw ay galing kay Marcos. Ito daw ay bahagi ng Maharlika wealths. Mga triple A na yan. Mga triple A. Ay, nako, sabi ko. Ang hirap explainan kasi mga wala talagang aral. Yung kasi yung mga kapos sa kaalaman, yun ang target ng mga ganyang manluloko. Opo. Kaya yung mga pastor na manluloko, doon din pumupunta sa walang alam sa Bible. Opo, para Doon sa- makapanloko, mahirap naman. Kahit professional sa secular, pero walang alam sa Bible, yun ang target nila. Tapos, tuturuan ng, kunyari, haluan ng Bible verses. Kaya yung mga G12 doon, yung target nila. Yung mga vulnerable na unindoctrinated na mga churches. Na matatanda na pero walang alam sa Reformed theology, walang statement of faith, Dapat gaya-gaya lang. Kaya yun ang paborito nila, punta tayo doon, wala yang mga alam. Tapos sasabihin pa nila, yung alam natin, itakwil natin. Kung ikay doktor sa Bible, itakwil mo yung pagiging doktor mo. Mag-umpisa ka sa bago kasi born again ka. Dami kakaborn again. Dahil ito lang ang totoo na itinakda ng Diyos sa panahong ito na siyang qualified na church para sa paningin ng Diyos. Yung ibang church, wala yan. Di yan bibigyan ng favor ng God. Naglilingkod kayo sa walang kabuluhang iglesia. Kailangan sumapi kayo, mag-franchise kayo dito sa G12. Naku. Gayahin ninyo lahat si Castellanos. Yan ang apostol eh. Tsaka pyramiding scam na. May 12 ka. Siyempre, mabilis dumami kasi may 12 ka. Yung 12 mo magto-12. Yung 12 mo may kanya-kanyang 12. Talagang rigid yun. Kailangan maka-12 ka. Pag hindi ka nagka-12, hindi ka sumusunod. Opo. You are not Lumalaban. performing well. Performance na ngayon. Basis yung yung pagiging spiritual. Pag wala ka nadadala, ay kapatid, hindi ka spiritual. Magsisikap ka ngayon na magdala. Para tawagin kang spiritual. Kaya pala kayo po noon, Kaya ako noon, wala akong spirituality, kulang eh. Kasi ayaw ko sa G12. Sabi niya, hindi ka pagpapalain ng Diyos.
Pag hindi ka nag-join talaga, kailangan itakwil ko daw lahat. Ang aral, lahat. Parang mahirap yun. At yakapin ko itong si Castellanos, yung Yung system talaga po niya. Government of 12. May mga libro yan. Success, mga ganun. Ayun. May tanong ba tayo? Entertain natin. May mga ano po, Pastor, mga comments. Gusto ko mga... Andito kay Brother Romel, no? Memel Roy. Sabi po niya, Mhm. salvation belongs to the Lord alone. Thanks po sa paglulunsad ng TNG. Yeah. Amen. Ito po ay talagang leaning sa reform po ito. Kapatid Salamat na sa ito. Panginoon. At nag-seek talaga po siya ng mga ganitong Mm. platform. Karaniwan, matatalino talaga ang nare-reform. Opo. Sa totoo lang. Ay, Opo. Hindi. pala sa na ano na. Hindi, opo. Sa totoo lang po. Pansin ko. Mga, mga nag-iisip. Yung mga nag-iisip. Yung mga carefree, hindi yun na, mahirap ma-reform kasi carefree siya eh. Opo. Come what may. Okay lang na- Bakit ba? Intindihin pa kita. Tapos yung tanggap ng tanggap, yung iba kasi is parang kung sino mag-sponsor. Oh, Mahirap parang ma-reform eh. Parang ganun. Kasi lipat ng ibang katuruan, basta kung sino saan may mag-sponsor, saan pwedeng may mahingan, join siya ng join. Wala siyang pakialam sa kung anong itinuturo. Mapa-Korean iyan. Ay, opo. Lalo pag Korean, yan ay Nako. namimigay. So, di bali ng, Presbyterian na Presbyticostal. Kasi Presbyterian na Pentecostal, karamihan sa mga Koreano. Kunyari Presbyterian, pero hindi. Pentecostal, nangingisay. Opo. O, pero Presbyterian ang nagpadala. Presbyterian. Sa church. Pero yung akin pong Bible school, Presbyterian yun eh. Oo. Pero May slain na opo, spirit. kasi may mga pastor doon na talaga nasa Pentecostal po sila. Kasi halo-halo eh. Opo, Pastor, mga Salamat comment po, Pastor Bastian, si Pastor Memel. Opo. Siya po ay kapatid lang. Mm. Hindi pa siya. Malapit Kuya pa Jay, siya. anong sabi ni Kuya Jay? Sabi po ni Kuya Jay, yung mga pinili, sila yung nag-response sa panawagan ng Diyos ng kaligtasan. Amen. Yeah. Yung pag-respond sa kaligtasan ay dahilan sa malaon ng pagpili sa kanila ng Diyos. Tama. Yung mga pinili ang magre-respond. Tama. Hindi sila pinili dahil nag-respond. Opo. Kundi pinili sila, kaya sila nag-respond. Kaya nag-response. Malaking pagkakaiba nung pinili sila dahil nag-respond doon sa pinili sila kaya Sila nag-respond. nag-response. Yan. So, tanda po natin, malaking pagkakaiba ng dalawa. Si Jose. Si Jose, Brother God is Jose. not- Man. Okay? God is not obligated to save everyone because His grace is voluntary. I will have no mercy on whom I will have mercy, and I will have compassion on whom I will have compassion. Amen. Salamat po Yan. kay Brother. kapatid na Jose. No? Very enlightening lagi yung kanyang Opo, yung mga mga comments. comments niya. Salamat sa Panginoon. Kaya rin naman, Nakaka-inspire na may mga katulad natin kahit na nag-focus. hindi natin kilala personally. Pero biruin mo, ang Diyos talaga yung nagpapa-explain sa kanila. Opo. Nagpapaliwanag. So, there are remnants talaga Remnants po. ng isusubi, kumbaga, itatabi ng Diyos yung mga taong yun para sa kanyang sarili. Amen. Kaya ako naniniwala na marami pa ng mga nasa loob ng mga na makakasama sa remnant niya. Na remnant sila, kaya lang naroon pa eh. Sila'y aalis sa kasinungalingan at sila'y pupunta sa katotohanan. Lalabas po talaga sila. Very subtle kasi, napakamapandaya kasi ng katuruan na pagka hindi talaga fully yung immersed sa scriptures, mahirap. Si Sanjo, Sabi po ni Sanjo, tama. I agree with Arsis Prowl. The way God predestined someone for salvation is not the same way God chose someone for damnation. yes, amen. Tama. Kumbaga, passive yung damnation eh. Hinayaan lang sila. Hindi sila itinulak. Kundi hinayaan sila. Yun namang Hinayaan. iniligtas ay inahon. Mhm. Inahon. Sa parehong kalagayan ng mga pinabayaan. Naroon din sila, pare-pareho sila. Lahat sila naroon sa isang kalagayan na makasalanan. Lahat pupunta sana ng impyerno. Yung iba, hinayaan. Yung iba, inahon. Now, Kaya passive yung damnation, yung active yung salvation, yung predestination. Yun yung active. Kaya hindi pwedeng sisihin ang Diyos. Dahil wala naman
siyang obligasyon na iligtas kahit isa sa kanila eh. Dahil lahat naman sila ay pantay-pantay na nagkasala eh. O kung paiiralin niya ang favoritism, lahat sa impyerno. Lahat sa impyerno. Walang magiging favorite eh. Kasi unfairness yung favoritism eh, unfairness. At saka kung pairalin niya siya ang fairness, wala rin. Kasi kung fairness ang pairalin, eh lahat na may nagkasala rin. Talagang wala. Unfairness, fairness. Ang kailangan lang talaga natin Grace, paniwalaan at tanggapin ay yung grace. Na yun talaga ang in-exercise ng Diyos. Yung you don't deserve it, but still, you are given this privilege of salvation. Privilege lang ito ha, hindi ito rights. Yes po. Kaya yung iba kasi parang Demanding ang yabang, raw. demanding na sa Diyos. Kasi iniligtas mo ako eh. Diba? Dapat ibigay mo ako noon. Bill mo ko niyan, bill mo ko yun. Sabi niya, Lord, sabi mo po, pag kami ay tumanggap at nanalig sa'yo, ganyan. May konsensya na. Shout out po kay Brother Lay Ramos, no? Okay. Subaybay po Shout out po kay Brother Lay. Salamat sa pagsubaybay. Ano pa, meron pa bang nag-comment dyan? Okay. So yun po yung ating part 3. Yun. Unlimited atonement po, dapat ay particular redemption. Yung unlimited atonement po ay hindi po siya para sa salvation. Yan po ay para sa taking away of punishment, eternal punishment for original sin. Yan ay pagtatakip lang. Yan ay pagkuha o pag-aalis ng parusa para sa walang hanggang kaparusahan. Para sa lahat ng tao na mayroong The original sin. sinful nature. Eh, siyempre, lahat may sinful nature. So, not necessarily... Huwag nating sabing unlimited. Ano yan? Taking away of punishment for all sinful mankind. So, That is not equivalent to redemption, to salvation. okay. Yan. Not necessarily. Propitiation lang. Oo, na-forgive. Hindi po necessarily na pinatawad sila, kundi hindi sila papapanugutin ng Diyos sa kanilang kalagayan bilang makasalanan, kundi doon sa kanilang pinagpasyahang kasalanan o actual na ginawang kasalanan. At doon ang kailangan ang redemption ilapat sa nagkasala. Kailangan ilapat yun sa actual na nagkasala. Okay? Yun, Pastor, maraming salamat po sa maliwanag po na yung pagpapa... So ano lang ha. Hindi po tayo naniniwala sa universal Opo. salvation ha. Universalism. Election po kami. Ah, At ano po tayo? Particular redemption. particular po. Pagpili pa rin ng Diyos ang kaligtasan. Hindi lahat Tama po. maliligtas. Yun. Kundi yun lamang pinili at tinubos ng Diyos Opo. sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. At sila yung sasampalataya. Yun. Kung wala pong tanong, siguro mag-entertain. Baka may tanong po kayo. Mayroong nagpagulo sa kanilang isip. Opo, pwede po kayo magtanong. Pwede po kayo magtanong. May time pa po tayo naman. May time pa po tayo, 2 minutes. Salamat po sa Akaw Kakao, no? Sa atin pong supporter. Kay ano po, Kay kapatid na Opo. Adrian Leander. Sir Adrian, ano? Yung pong kanya pong Akaw Kakao store ay matatagpuan sa JP Rizal, Malanday, Marikina. Malanday Marikina po. Yan po ay food hub, no? Isang loteng malaki na sari-sari ng mga May mga food stall po food dyan. stores, food stalls andyan Pwede po. po kayong bumisita at tikman ang kanila pong tsokolate di baterol Ang kanila po. pong tsokolate ay yung traditional, di Opo. baterol, yung hinahalo yung kahoy. Tapos ang galing po ang kanilang products sa Davao. Davao Kakao. Mhm. Kakao di Davao ang kanila pong produkto. Tama po. Nakatikim na po ako niyang baterol, pero yung tsokolate di baterol, pero hindi pa yung ano, isa ibang ano ako niyan. Nakatikim pero masarap po talaga. Mm. Siguro mas masarap pagka nakabisita kami diyan kay Sir ano. And then yung Yeah. pinopromote na rin po namin yung aming Puritan Opo. Theological College at yan po yung makikita sa 478 Mangga Avenue. Manggabi niyo. Nag-o-offer po kami ng Bachelor of Science in Theology. Theology at Bachelor of Arts in Christian Education and Master of Divinity in Biblical Counseling po. Yeah. Yung pong ating Master of Divinity in Biblical Counseling ay
tayo po ay officially ang sinusuportahan po tayo ng TMU, the Masters University The Masters ni University. John MacArthur sa US. We are supported by them. Nakakonect po tayo sa kanila. Yes. And also, tayo rin po ay tuloy-tuloy, no, ang enrollment for this coming fiscal year, school year, 2025 to 26. And we offer po, pag kayo po ay nag-apply, baka po kayo ay ma-qualify sa partial scholarship, depende po sa inyong kakayahan. Kung talaga pong gipit po kayo, mag-apply po kayo ng full scholarship. Pero kung kayo po naman ay may kahit paano, may kakayahan na mag-partial scholar, dahil mayroon pa rin naman kayong ibang source of income o mayroon kayong sponsor, we talk with your sponsors po and we will Yun. apply for you sa partial scholar. Opo. At kung talaga naman po kayo milyonaryo, ay di Mag- kayo po ay wag nang mag-apply ng scholarship dahil kaya nyo na po. Opo. Yan po. Tumulong na rin. Ayan. Pero lang po. So, yun po ang atin pong mga offerings. At kalimitan po ay puro full scholarship. Full Yung una scholarship. pong batch, no? Kasi yung unang batch, we sponsored them all. Lahat po yan ay full scholar. Ang binabayaran lang po ay Miscellaneous. kuryente lang po. Miscellaneous, napakaliit lang na. Kuryente, tubig, CR. Yun lang po. At kami po ay dual ang aming mode Opo. of delivery ng Good. aming pong mga classes. Pwedeng- Meron po kaming face-to-face and yung modality, no, Virtual. face-to-face at saka virtual. Opo. Kaya pwede po kahit malayo kayo, Kahit nasa ibang bansa po kayo, of course talaga pong virtual kayo. So, lalo sa Masters of Divinity po, meron kaming program po na talagang full virtual ang aming program. At ngayong Recorded po yung ngayong July, no, may Opo. darating po tayo na American from TMU mismo na the Masters University na professor sa biblical counseling. And he will hold, I think, 1 week classes that will be accredited, fully accredited ng TMU. And then ang mga ay by ang tawag doon yung ginagawa nyo, yung paraan ng pag-aaral nyo. actual po ba? Hindi. Okay. Sa ngayon po, meron po tayong Pilipino na in charge. Opo. Si Dr. Celio. Celio. Dr. Salazar. Cecilio Salazar. Eliasar po. Elizar. Sorry po. Elizar. Salazar masasabi ko eh. Eliasar po. So yun po, at meron din po tayo na Puritan, meron po din po tayong Sola Scriptura Christian Church. Opo. The same building po, Same building po. Puritan Theological College at saka Puritan Sola Scriptura Christian Church. The same building po. Narugit din po, the same building. We Same are building. holding our ministries in the same building, 478 Mangga Avenue po, Sampaloc, Manila. You can visit us po at pwede kayong Opo. maging bisita namin at kung kayo may mga katanungan, live po natin sasagutin. Ano po? At Okay ba po? Pwede po kayong Saksihan din. sa amin, mag-apply for support kung kayo po ay talagang leaning na sa Reformed Theology. Opo. At least 90% yung inyo pong agreement sa Reformed Theology. Kasi po, Reformed po yung magsusupport eh. Siyempre po, yung kanya pong katulad suportahan. Baka mamaya labanan po siya eh, di ba? Sinuportahan na nga, nilabanan pa Opo. later on at inaway. So, maging unfair naman. So, yung pong supporter po natin is Reformed, kaya po ang gusto niya, fellow Reformed. Opo. Pero may application form po. Depende po kung di ba, meron na kayong dating supporter at kulang lang ng ganitong amount. So we patunayan lang na talagang kulang po kayo. Na kasi may support na kayo, let's say 15,000, pero ang inyong actual talagang expenses, hirap na hirap kayo, kulang kayong 5,000. Opo. Hindi po kami nagbibigay ng buong buo, kundi kung ano yung kulang lang. Parang partnership na rin po. Partner lang po kami. Kasi we don't require po reporting or yung submission ng kung ano-ano. Yung iba kasi, pastor. Hindi po kami ganoon. Ang amin lang is makita lang namin na kayo talagang nagtatrabaho sa awasan ng Ministry. Panginoon, Opo. faithfully. Opo. At meron na po kayong track record na maayos yung inyong ministry dati. Kasi po mahirap nang mag-support doon sa mga balahura na pastor. Opo. Ano? Baka Walang, mamaya, sinuportahan mo yung pala ginagamit sa ibang bagay. Baka nag-scatter.
hindi po kalooban ng Panginoon naman na yung means ng Panginoon ay iyong ipansusugal. Opo, yung pastor. Isang example lang naman extreme yun, yung pag-scatter. Wala naman sigurong pastor na naglalaro ng scatter, na addict sa scatter. Wala yata pong reform pastor na gano'n. Hopefully, no? Sana naman. So, yun po, pwede po kayong dumalaw sa amin to inquire kasi po, yun po ay personal ang inquiry para doon po sa partial support for the church. So, yun po. Kailangan lang po ay may agreement kayo sa aming statement of faith. Yun po ang Pero hindi kailangan kayo magpa-denomination dahil hindi po kami denomination. may agreement. Whether you are in evangelical circle or Presbyterian or Baptist, as long as you adhere to the 4 points pa, kahit 4 points lang. Pero pastor, siguro maganda rin po na ma-screen din sila. Doktrina lang nila. Kasi kailangan. Kailangan. Pastor, sabi po ni Skia, ayos sana. Ano sabi? Po yan. Kung full virtual po para sa malalayo, kagaya ko. Nasaan ba siya? Hindi po natin alam kung nasaan si Skia eh. Sayang. Depende po kung sa masteral kayo. Oo. Kasi po pwede namang mag-masters po pagka graduated po kayo ng 4-year course. So ang requirement lang po is sa masters naman pwedeng full virtual di ba? Opo, pwede. May recorded naman na may recorded yung lesson. po naman. Gumagamit po tayo ng app, yung ginagamit mo. Hindi ko alam. Kay RJ, may sa Canvas. Canvas, Canvas at saka, student. yun, ang tawag yan, modular classes. Ano tawag doon? Nalimutan ko. Yung inyong ginagawa ng mga sasubmit lang ng modular nga. Modular po, pastor. Modular po ang ano nyo. Modular na yun. Pagka kanyang virtual, modular, tapos merong time limit lang. Opo, pag may time mag-exam. limit lang. So, Diba may exam, hindi kayo makakapandaya dahil may time. Hindi kayo pwedeng mag-research pa. Hindi po Wala, talaga. mag-aaral muna kayo. hindi. O kaya po, maintain po yung integrity ng mga exam nyo. Mhm. Talagang kailangan pong mag-aaral. Wala, mapipilitan kami. Mapilitan kayo mag-aral kasi po, ay, kahit virtual, yung exam, may time limit. limit at eh. mayroon siyang, bibilang ng Opo. oras habang nagsasagot. At pagka hindi mo nasagot, Wala. lipas na yung time na yun, hindi mo na siya Opo. ma-examan. Hindi mo na siya ma-examan. Maliban na lang po na sagana sa biyaya yung professor. Halimbawa, paulit sa inyo. Kasi nga, naaawa siya dahil hindi naman Oo. kayo papasa pagka hindi niyo pa talaga naabot yung pamantayan. Tama po. So yun po, kung kayo naman po ay mag-ano lang po kayo, mag-inquire lang po kayo sa amin pong, pwede po sa Narrowgate, mag-message lang po kayo, Opo. mag-DM, PM kung kayo. gusto niyo pong magpa-support, kung pareho kayo ng aming faith, Mhm. at i-justify lang na kasi ganito lang talaga ang sitwasyon ng aming church. I-work out po natin sa isang reformed na supporter po yan. Yes. Yan po. Okay. Okay. Maraming salamat po sa mga sumama sa atin. Ayan. Okay. Sabi po ni Sister Risa, pastor, nag-thank you po siya. Opo, si Sister Riza, Thank you po. natamaan daw siya ng bato sa ulo. So, somehow, nagkasugat ata siya, nagkabukol. So, nagpa-pray siya na siya huwag makoma. At huwag magkaroon ng malalang effect sa kanya yung sa ulo. Pero so far naman, magaling na siya. So Di far. bali, ligtas naman siya. Biro lang. Biro lang Si Joshua Emmanuel Nocete, yes. Dr. John Street. Hindi po si Dr. John Street na. Hindi si Dr. John Street yung magtuturo sa sunod, no? Sino nga ba yun? Si Dr. Adam yung una. Nandito siya nung noraan. Dr. Adam, yung Tyson. Adam si Tyson. Adam Yung Tyson. naging pastor yung nag-ministry kay Kanye West bago naging heretic. Si Adam Tyson po. Bible study ni Dr. Adam Tyson, si Kanye West. Kaya naging sikat sa US na pastor Opo. dahil sa kanya nagpa-disciple. Pero reform nga siya. Sabi nga niya, hindi naman talaga naging Christian. Hindi siya lang Babalik po hinay. ba dito ulit si Dr. Adam? Palagi ko Siya babalikin siya. ulit. I-announce lang natin kung sino, pero nagpe-prepare na tayo sa kanya ng isang room. Pati si Justin Peters babalik ulit. Wow. So we are preparing for his accommodations po. Excited tayo dyan, pastor. Oo. Marami uli na paiiyakin ito. Nako, madugo na naman po yan. Marami na naman po magagalit sa kanya. Yes.
Sige po, magpaalam muna tayo, Pastor Derek. And Maraming salamat po, Pastor Ramil, sa hanggang sa pagtalakay. susunod. Hanggang sa susunod po muli sa Thursday, alas 8 po. Onward ang ating pong time slot dito sa Narrow Gate Ministry. At patuloy po kami sa pagtalakay ng mga makabuluhang topic. Ano po. Doon pa rin po tayo sa Arminianism. I think irresistible grace po, Pastor. Irresistible grace na. So, yan. Salamat po, Pastor. At Hindi, resistible. irresistible po. Armenian eh. Nalilito na ako eh. Nare-resist. Irresistible. Kasi nare-resist eh. Natatanggihan yung biyaya ng Diyos. Ayun, so Okay. Sige po, kami po ang Narrow Gate at Ito, we are the the Cult Cult Busters. Busters. God bless you po sa lahat.